bago ako tumungo sa aking pagra-rounds or pag-iikot dito sa planta, may i-share lang ako sa inyo mga guys. Itong problemang ito ay parang isang problema sa integral calculus na ang solusyon ay 3 blackboard. So sa paapat na blackboard ay hindi ko pa ito nasusolve, kaya parang iniisip ko na bibigay ba tayo or hindi tayo susuko. So guys, kami ay tatlong araw na kami nagto-troubleshoot nito. Comment lang po kayo, baka alam nyo itong gawin. So ito po ay may trip. So yung trip cable there sa doon sa may pump, pag tinanggal namin mawawala to. So kapag tumakbo na itong pump na ito sa iskada ay mayroon siyang feedback na tumatakbo yung bomba. Pero doon sa site mismo, sa field mismo, yung motor at bomba hindi tumatakbo. Yan ang aming hinahanap na problema ngayon. So nag-check kami, ito yung aming HMI. So, makikita ninyo full. Yan ang aming tinotroubleshoot ngayon mga guys. So ito guys yung sinasabi ko na motor na may problema yan. Tumatakbo siya ng manual, pero kapag inilagay na po namin sa remote o sa auto, pag pinatakbo namin ang auto do sa iskada, magkakaroon siya ng feedback na tumatakbo. Pero dito sa field hindi siya tumatakbo. At ito na mga guys, pang-apat na araw na namin ang pagto-troubleshoot dito sa bumbang ito at sa motor. At malapit-lapit na kami sa katotohanan na masolve ang isang problemang ito na parang isang subject sa kolehiyo na integral calculus. Talagang 3 pisara o blackboard ang solusyon. So sa ngayon guys, nahanap ko na, na-decode ko na ang code kung ano at ano ang problema. Rajin! Hello! Good morning. Ha? Yan. Aywa! Good morning! Yan mga guys, at tayo muna ay mag-aalmusal at ngayon ay change screw. Wala kami kasi nung tao ngayon kasi palit ng ship. Maya maya papaliwanag ko sa inyo kung ano yung change screw ritong sinasabi at ating i-elaborate ng konti. So ngayon ako ay papunta doon sa welfare at mag-aalmusal ako ng konti. Hindi ako nakapag-almusal doon sa mess hall eh. So pero may permit naman kami. Yan. So ito ay permado, maya maya gagawin namin to. Punta ako dito. Tarad! Okay, Harig bro. Good morning. Good morning. This is for you. Please approve this one. Okay. Take the copy bro. 1 monthly only? Yeah, 1 monthly. Me and Rashid. Hey! You and Rashid, huh? Hey! Yeah! Where? Cam 1, Cam 2. Cam 1, Cam 2. Okay. Give me that one. Duty ha. Ito yung ating almusal mga guys. Yan. Almusal muna tayo. At itong permit ay Yes, I am Milad. You are Milad ha. You are Milad. I know you are Milad. What is our okay. Bubogchi muna kami. Bubogchi. Let's G. So mag-iikot-ikot muna tayo mga guys. At yan. Okay, ang HL ay okay. Rashid, okay. Rashid, I will take round first ha bro. And then you wait me in the office ha. So
So yan mga guys, at mag-iikot-ikot muna ako rito, mag-rounds, mag-check ng planta para kung sakaling tayo may makitang problema ay di may report tayo. So ito yung aming gagawin din dito maya maya. Yan, dito ito yung pinaka waste pitch area. So okay naman, pH, mag-check kami ng pH maya maya. Okay, ito na yung sinasabi kong naglilik pag tuwing umaga, naglilik ko. Yan ang planta namin. Ito yung tuwing umaga ay naglilik na report ko. Oh. Kaya naglilik. Kaya na ibig sabihin sa umaga rito napakalamig na. See? Leaking, ha? Okay then. Check now leaking, ha? Check afternoon, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, not leaking, dry. Follow? This material, this plastic, ha? If cold, it's moving, shrinking, or it is moving. So, if hot, because expand. So yun mga guys, ito tuwing umaga mainit, pero sa tanghali, sa hapon, sa alauna ng tanghali, kuwan yan, dry na dry. So in-explain ko doon sa kay Rashid na kuwan, nagkukuhan yan, yung materialis gumagalaw yan sa dahil ng temperature, kasi sa umaga makuha na malamig na. So ito yung aming extraction pan, okay naman siya. Pan. So dito ay clear, wala nang tagas. Okay, wala nang tagas. So doon ako, mag-iikot muna ako mga guys, para tayo ay exercise na rin to tuwing umaga. Dito tayo. It's okay, ito yung aming inassemble nung nakaraang araw, isali. Ito, tumatakbo itong isa na to. Okay naman siya, may taga siya pagkakuan, pero kapag naka-off ito, wala naman siya. So, hinahayaan nga namin munang ganyan yan para makasave sa kuan, kasi napakamahal na mechanical sin yan Para Sid, you check there. Ha? Dito mga guys, dito sa may Kimon, may ginawa kami nung nakaraang araw. Dito na lang na vlog. Dito ay may nabiyak na cap connection, may chemical pa naman. So niremedyohan na lang namin. Check-upin ko kung may wala nang katagasagan. Dry na ulit, wala na. Dito may nabiyak dito dati, pinalitan namin ng linya. Okay na. Aha, tayo ikot pa ron. Bali lang kuha kaya ito, ikutan pa natin. So yun nga mga guys, tuwing Lunes po dito ay mayroon po tinatawag na change screw. So palitan po ng mga technician, operator, saka yung mga team lead. So ang mga lokal po dito ay ang kontrata po nila ay kakaiba kumpara sa mga expat. So ang kontrata po nila rito ay 2 weeks po yan na tinatawag. Yan po ay rotation kung tinatawag. 2 weeks na trabaho, 2 weeks na off dito sa planta. Tapos sila ay mayroon pa silang annual leave na tinatawag. So sa isang taon mayroon silang isang buwan na annual leave. So yung isang buwan na yon ay i-divide nila, hinahati-hati nila. So ito pala ay problema rin. So yan, may guwan pa biyak na rin. Through water.
So may sama ko to sa plano. So mabalik po tayo sa paliwanag ko about sa rotation. Yun nga po. So 2 weeks ang trabaho nila, 2 weeks din ang bakasyon nila, yung pinaka day off. Ganyan po ang dito ang sistema ng kontrata nila dito sa, kapag ang trabaho po ay dito sa disyerto, dito po sa gas field. Kahit yung ibang kumpanya ganun din po. Pero sa mga expat na katulad ko ay depende po yan sa kumpanya. So sa kumpanya po namin, kami mga expat po dito, ang rotation namin ay 2 months, 1 month. So 2 buwan na trabaho, dire-diretso yun, walang pahinga. At 1 buwan na bakasyon sa Pilipinas, uwi. Doon ka magbabakasyon, doon ka mamamahinga. So yun ang mangyayari, pero wala kaming annual leave. Walang annual leave na tinatawag, hindi katulad ng mga lokal na mayroon dagdag bakasyon nila. So mahaba yung kanilang mas mahaba yung kanilang bakasyon kaysa pinagtrabaho. So kami naman di okay lang. So tumagal po tayo rito dahil nga po nung rotation na tinatawag. Pero pagdating po naman sa benepisyo at sa mga pasahod ay di parang okay lang. Hindi po kataasan, parang salamat, ika nga, mas magaling kaysa wala. At saka parang kung ikukumpara namin sa ibang kumpanya dito sa Kuan ay medyo mas iba-iba pa rin yung kwan sa amin, yung aming natatanggap na benepisyo rito. Kaya lahat ng bagay pinagpapasalamatan. Kung ano po yung dumarating sa atin ay di pasalamatan po natin. Kasi kung ikukumpara po natin sa iba ay mayroon pong mas matindi pa yung nangyayari sa iba. So yun lang mga guys, at patuloy tayong pag-iikot dito. So far naman ay okay naman. At ako ay may permit dito. Yan. At ito ay gagawin ko. Tapos pag natapos ko naman ito, ako ay may gagawin doon sa opisina. Marami tayong yung mga i-close na mga report, na mga work order, kailangan ma-close sa system. So babalik tayo doon maya maya. Okay. CO2 check ako ng CO2 kung may pressure pa to, wala. CO2 check natin, may pressure yan. CO2 lobat na yung CO2, wala na yung laman. Itong dalawang ito nakakonekta. CO2 ginagamit namin dito sa potabilization. Yan. So dito guys, ako may gagawin maya maya. Mag-inspect lang naman ako rito maya maya Kasama ko si Rashid. So yan, ito yung chemical area 2 namin tinatawag. Puro chemical dosing po yan. Yan, yung hilira na yan, chemical po lahat yan. Pati doon sa kabila, puro chemicals yan. So kaya kami dito ay minsan ay talagang mahigpit po kami pagdating po sa safety, lalo na po dyan sa chemicals. Talagang delikado po yan. Kahit sabihin natin hindi matapang yan, iniisip po namin na matapang talaga yan. Hindi po kami nagkuha na yung overconfidence na tinatawag. So ito yan, iisa-isahin namin ito, i-check po namin ito. SBS na tinatawag. Ito matapang itong chemical na to. Ayan, SBS, okay naman siya, so far so good. Wala naman tagas, ang pressure niya ay okay, walang blockage. Kapag nagbablock yan, tumataas ang pressure, may back pressure yan na tinatawag. So siya nga pala, shout out pala doon kay sa iyo Jerry Bondaog. Yan, maraming salamat sa iyong suporta. At salamat sa iyong panonood ng aking mga video. Sana suportahan mo pa ako.
At kung nasa saan ka man ngayon ay ingat ka sa iyong buong at ganoon na rin ang iyong buong pamilya. Jerry Tundaog, shoutout sa iyo. Mabuhay ka, mag-ingat ka. Salamat muli. So ito yung aming in-install na nakaraang 2 linggo. Yan, okay naman yan. Lahat bago na yan. Dosing pump, puro pa yan. Yung metering pump for anti-scalant. Chemical pump din po yan. Chemical. So check up lang po tayo dito. So dito SBS, okay naman yung SBS, wala naman siyang tagas. Saan po ang gamit po nitong SBS? Sodium bisulfite. Yan po ay yung dechlorination na taming tinatawag, dechlorination. So kapag na-detect po doon ang system na may chlorine na sumahalo sa tubig, mag-activate po yan, magpapump po yan para, kasi nare-reading po yung ORP doon na tinatawag. Nakalimutan ko lang po yung full form ng ORP. So kapag tumaas yung ORP nya, mag-i-inject yung dechlorination, yung SBS, para mapababa niya, matanggal niya yung chlorine. Kasi kapag humalo yan sa tubig at pumasok po sa RO system, delikado yung pinaka-membrane. Sisirain po niyan, sisirain po ng chlorine. So kaya po kami gumagamit ng ganyang chemicals. So dito naman tayo sa potable water. Iikutan natin to. Chichikapin ko yung mga bomba rito. So dito kami may ginawa nung nakaraang 3 linggo na. Kami ni Ibrahim. Okay naman yan, wala nang katagas-tagas. Ito, pinalitan namin ito ng mechanical seal eh. Okay na siya. Ayan mga guys, at maayos naman tumakbo, matining na. So yun ay kailangan sa higpit. Tapos pupunta tayo sa kabila. So ito po yung potable area, potable water area. Dito naman tayo sa diesel water. Yan. Yan. Permit water. Yung mga tubig na napipilter po sa dyan sa RO, dito pumupunta. Yan, dahil sa permit tank, yung permit water dito pupunta. Yan, permit tank. Tapos yung napoproduce naman sa second pass RO na diesel water, dito siya pumupunta. Yan, desalinated water po yan. Wala pong halong chemical yan. Parang distilled water yan, parang tubig sa baterya, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Pero yung kabila, yung potable water, may kuwan yan, may potabilization, may mineralization, may mga ine-inject po kaming chemicals dyan para malinis yung tubig, pamatay bacteria din, mga kunting tawag dito, yung chlorine, pero hindi marami. So yan, maingay po dito mga guys. Check lang ako rito, check. Good. Okay naman siya. Ito, mababa na. Kailangan natin ito, wala yung langis, konti lang langis. So ito mga guys, yung bomba na yan, yung 2 bomba na malaki yan, sa labas namin pinupumba yan. Sa hydrant ang bato niyan. So yung tubig na yan ay ginagamit po sa rig, pampracking. Dito ay may sinusupplyan kami ng mga rig, kaya mayroon pong pasilidad na ganito. Supply yan sa mga rig, supply din dito sa planta na yan, yan sa 2 planta yan. Yan ay central processing facilities po, mga gas po yan. So ginagamit po yan ng mga pang cooling system. Sa kanila may mga turbina po yan eh, marami yan, yan, makikita dyan sa kabila yan. So bali itong water facilities na ito ay dapat ay kasama rin dyan. So inihiwalay lang siya ng compound, pero sa kanila din ito, para sa kanila rin. So ito ang
diesel wash water pump for the aeration. Yun. Okay naman siya. Wala naman tagas. Okay siya. So andito na tayo sa dulo, sa aeration area. So iikutan natin lahat yan. Iikutan natin para kung halimbawa tayo may makitang problema, maagapan agad natin. So dito sa aeration area may i-install kami na bagong analyzer. So yung kasama ko dito ay wala pa. Parating pa lang sila maya maya. Yung ibang ship darating sila alas 3. So dito naman oxygen scavenger, pH adjustment. Ito puro chemical din ito. NaOH to. Yeah, caustic soda yan. Caustic soda for the aerator. So para makuha po nito yung pH, para mabalance nya. So ang tubig po dito na ibinabato nung dalawang bomba na yung diesel wash water pump ay pupunta yan dito. Yan. Tapos may inject yan na chemical para makuha yung pH, para ma-normalize niya yung pH. Tapos ito namang isang ito ay sodium bisulfide. Dati ito ay ammonium bisulfide. Pangkuha naman ito, pang dissolve oxygen, para mawala yung oxygen sa tubig. Yan mga guys. At okay naman siya, wala namang abnormal dito. So kunting linis-linis lang dito. So yung tubig dito mga guys, yan, papuntahin niya sa buffer pipe. Yan, buffer pipe po yan. Tapos yung tubig papunta niya dyan sa planta, doon sa CPF na tinatawag, planta ng mga gas po yan, gas. So mga condensate gas, mga basta haluha, mga gas ang kinukuha dyan, pinaprocess. So kailangan yung tubig na pupunta roon mga guys, doon sa planta na yun ay walang oxygen. Kasi may pinaka-purpose po yan eh. Ang pagkakaalam ko po, ang purpose niyan ay para yung mga linyada roon, ng mga piping, hindi po siya magkaroon ng corrosion. So to avoid ang corrosion, kasi gumagamit po sila ng mga turbine doon, turbina. Ilan yung turbina nila roon na gas turbine yata yan, ang mga naka-install dyan. Kasi yung mga gas turbine po dito, siya na rin po ang nagsusupply sa amin ng dito, electricity doon po. So yun po yung isa sa mga purpose, kung ako ay tama. At so yan, nasibak na to dahil nung nasira na to dahil nung malakas ang hangin, no? Kahapon malakas yung hangin dito ay nakuha to, yung pintuan niya naputol. Ito na lang yung gahawak. Okay, isasama ko to sa rito, ilalakad to ng ayos. Yan, di bali mapapareport ka na ngayon. So ito lang yung isang hinges na humahawak. Tanggal yung isang hinges, yung isa, dalawa, tatlo. Nabiyak ko. Kasi kahapon mga guys, dito ay kuwan, malakas ang hangin. Talagang kuwan. Tapos dito naman ay silyado naman. Dito kami magkukan ng bagong analyzer, mag-install. So yan, ito yung return cam. Ito yung sa DO, yun ang sa PH. Sa DO analyzer, yun ang PH analyzer. So yun mga guys, tayo ay mayroon ng may report ngayon sa araw na to. At gagawa natin ang action. Dito ang mangyayari, ako na yung magre-report. Parang ano, parang ginagawa kong kuwan, yung sarili ko parang sira. Kasi ako na yung magre-report, ako pa yung magagawa siya, sigurado. Pero anyway, walang problema yan sa akin, kasi habang nandito kami ng 2 buwan, mas maganda yung may ginagawa, kasi mabilis yung araw at saka oras, kaysa yung nakatambay lang doon sa
walang ginagawa. Nakakainip din pagka walang ginagawa. So okay na yung ating pagra-robing. Doon ako sa opisina. Let's move. Okay, bro Rashid. Yes, bro. Alas. Chalo bro. Chalo, opisina naman tayo. Trabahong opisina. So yun, at tayo close ng work order. Yan. Yan tayo. So let's move tayo, let's move. Okay, Rajis. Okay, Rashid. Okay. Kalas PM. Itong ating i-close. This. We will close there. We will scan and then close in the system. Kalas. Jaldi. Lasin finish today. Ayan, patuloy pa rin tayo ng pagkuha ng dokumento. So i-encode ko muna to do sa system, tapos wala na, panibago na namang work order. Marami rin to. So let's G muna tayo, let's G. Hintayin lang natin yung ating mga kasama. Darating sila ng 3 o'clock. 3 o'clock ha? Coming. Kalas. Paalam mo na mga guys.